Nagiging dukha yung tamad at nagiging mayaman yung masipag. Wala pong yumaman na hindi nagsipag. Maaaring kaya siya biglang yumaman ay kung ang tao ay tamad, huwag pakainin. Nais kong malaman yung mga minamahal mga kapatid, kasalanan sa Diyos ang katamaran. Ayaw ng Diyos sa taong tamad. Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. Tayo'y makapag-share muli ng ilang katotohanan, gabay sa ating pamumuhay, konting kaalaman habang ako'y nag-aantay. Alam nyo, ang ating buhay ay hindi lamang magpastor, mag-drive, mag-janitor, magwalis, maglinis, lahat ng pwede natin gawin. Ngayon, ayaw natin masayang tong konting minuto na to. Habang nag-aantay, tayo'y magbahagi kahit konting muli. Okay, so i-share ko po sa inyo ang sinabi ng Proverbs chapter 10 verse 4. Ito po ang sabi ng Kawikaan, Gs 4. Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Ang kasunod po nung talata ay ito, ngunit yumayaman ang kamay ng masipag. Dito po sa talata na aking binasa, pinagkumpara ang isang mahirap o tamad. Nagiging dukha yung tamad at nagiging mayaman yung masipag. So, kabaliktaran, kasipagan, katamaran. Sa banal na kasulatan po, especially sulat ni Apostle Paul sa New Testament, meron siyang talata na kung ang tao ay tamad, huwag pakainin. Nais kong malaman yung mga minamahal mga kapatid, kasalanan sa Diyos ang katamaran. Ayaw ng Diyos sa taong tamad. At kapag ka ikaw ay mananampalataya, lalong dapat naintindihan mo, gusto niya tayo ay masipag. So ano ang nangyayari kapag ka ang tao ay masipag? Kapag ka ang tao ay masipag, eto sabi ng talata, yumayaman. Wala pong yumaman na hindi nagsipag. Maaaring kaya siya biglang yumaman ay pinamanahan siya, pero yung pinamana sa kanya, kung hindi naman siya patuloy na magsisipag at mag-i-improve sa buhay at pagyayamanin yung kanyang minana, mawawaldas din po yun. Pero ang isang mayaman, ang isang masipag ay yumayaman. Next, kapag ka ikaw ay masipag, hindi ka magugutom. Wala pong masipag na nagutom. Kadalasan ang masipag ay nabubusog. Kapag ka ikaw ay masipag, ikaw ay makakaipon. Kaya yun, maraming pwedeng maging resulta ang isang masipag. Kapag ka ikaw ay masipag, ikaw ay makapagpupundar. Kapag ka ikaw ay masipag, mas marami kang matutulungan. Kapag ka ikaw ay masipag, makikita mo ang lahat ng iyong pinaghirapan sa buhay. Kapag ka ikaw ay masipag, nagsisilbi kang ehemplo sa iba. Kasi iyon ang inaasahan ng Diyos sa isang mananampalataya. At kapag ka ikaw ay masipag, ibig sabihin, responsable kang tao. So ito lang po ang aking hamon sa lahat ng nakikinig. Piliin natin na maging masipag. Piliin natin ang maging maagap, matiisin, magtiyaga, kesa sa katamaran, kesa sa salitang batugan. Alam nyo, kapag kasi tamad ang isang tao, sa nakikita ko lang, marami ang galit sa'yo. Kasi naiinis sila sa'yo kasi hindi ka maasahan, hindi ka nakikiisa, wala kang bunga, wala kang pakinabang. Kaya piliin natin ang maging masipag at ito'y para sa sarili nating kapakanan. Sino ba ang giginhawa at magtatagumpay? Ikaw din. Sabi nga nung kasabihan ng matatanda, sa lahat ata ng kasabihan ng matatanda, ito ang gusto ko. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Abay, kahit mapagbiyaya ang Diyos, kung napakatamad mo, ipupulutin ka sa kangkungan. Especially sa ministry, tayo ay magsipag. Maraming pinagagawa ang Diyos sa atin. At ibigay natin ang lahat ng kapurihan sa Panginoon lamang.
So hanggang dito lamang ako. Muli, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Ano.